Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, magandang pag-uusapan natin. Bakit? Aba. Ang may sayad black ha ay nagkakagulo. Ay naku po Rudy, ito ay ayon sa ating puting kabayo. Okay, maraming kaguluhan ngayong nagaganap dito sa majority black sa Senado. Itong may sayad, ano? Itong grupo ng mga kriminal at ni binibining 10K. Binibini baklang 10K. Okay, unahin natin guys ha. Ito, ang unang kaguluhan rito, ngayon natin napag-alaman. Kaya pala galit rin si Yutman kasi itong si Atribida pala, ang tawag nila rito pala kay Binibini Baklan 10K ay Atribida. Ang original plan pala na ang dapat magiging Senate President na iboboto nila ay si Loren. Ang ginawa nito ni Binibini Baklan 10K, ginapang yung ibang miyembro at pinangakuan ng mga posisyon. Ang problema sa kanyang pangangako ng posisyon, nagkanda buhol-buhol. Nagkanda doble-doble. Ngayon, nagkakaroon ng conflict. Sa mga kapapangako, ayan ang nangyari. O, yan ang una. Ang dapat ang Senate President pala nila ay si Legarda na ngayon. Itong si Legarda, no? Bagamat ito ay bobo, syempre, hindi naman, siraulo rin to, no? Anyway, wala ka namang pagpipilian sa may sayad back. Lahat yan, pag hindi kriminal, siraulo, no? Anyway, itong si Legarda, no? Ngayon ay medyo nagtatampo. Nagtatampo sa mga kasama niya, may tampo sa kasama niya at parang may galit, no, may sama ng loob. Dahil nga sa hindi niya inaasahan, ang inaasahan pala niya, siya ang magiging presidente, no? At ang ginawa na lang siyang pro tempore. So, pampalubag loob, ginawa siyang pro tempore ang putik na yan. Pero dapat siya ang presidente. Yung pala ang usapan. Kaya lang, ginapa nga nito ni Binibini Baklang 10K. Ngayon ganito. Tulad ng sinabi ko, nagkakanda doble-doble. Etong si pinangakuan din pala itong si Isipin mo pinangakuan din pala itong si Mark Villar na siyang maging majority floor leader. At syempre, inaasam ngayon ni Mark Villar. Syempre, pinangakuan din si 'di ba? Pinangakuan din si JB Ejercito, kaya lang tinanggihan ni JB. Pinangakuan din si Joel Islulong. 'Di ba? Kaya pala gano'n. Kaya pala ayaw pang magpa-nominate ayaw pang magpa-nominate nung unang araw, 'di ba? Ayaw pang magpa-nominate nitong si Binibining 10K at gustong ipagpabukas kasi tatlo pala yung binabalanse niya. Si Joel Islulong, si Mark Villar at si JB. Ngayon, dalawa na lang. Ang problema, hindi aalis as majority leader. Ayaw bibitawan ito ni Joel Islulong. Siyempre, mataas ang posisyon yan, di ba? Ayaw bibitaw. So nagkakaroon ngayon ng tampuhan. Kaya hindi ito magtatatagal, magkakagulo talaga ang mga ito. Pero ito ang pinakamaganda sa lahat, guys, ha. Atat na si Marco Tae. Atat nang umupo as Blue Ribbon Committee Chairman, Ang problema, mukhang naipangako rin kay Pia. Nagdoble-doble ng pinangakuan. Siguro sabi ni Binibini 10K, "Ay, basta wag ka lang maingay, wag mo ipagsasabi, sa'yo ko ibibigay yan." Tapos dun sa kabila, ganun rin yung sinabi kung ano yung mga chairmanship na gusto nila para sa ganun makuha lahat yung boto, no? At talaga maging solid sa kanya. Kasi nga, si Loren Legarda ang dapat ay magiging Senate President. Ay, Diyos ko po, Rudy. Loren Legarda, minalas-malas ka. Sana, ikaw sana yung kauna-unahang Senate President sa kasaysayan sa history. At yun ay pinapangarap mo, hindi na matutupad. Huwag mo nang pangarapin at nagkakagulo na ang mga kasamaan mo. Hanggang ngayon,
Nagugulat, nagtatampo si ano, siyempre hindi nila ipapakita yan siyempre, pero nagtatampo itong si ano at nagke-question, nagyayabang, itong si Marco Tae. Bakit daw hindi pa siya ilagay sa Blue Ribbon Committee? Ang problema naman, eto ang problema kasi, hindi lang si Pia Cayetano ang naaasar sa kanya o hindi, aside from pinangakuan si Pia ha, hindi lang si Pia Cayetano sapagkat marami pala sa kanyang mga ano, sa kanyang mga kasamahan ang asar na rito kay Marco Tae. Maging yung may Sayad Black, ay yung may Sayad siblings, medyo asar na rin kay Marco Tae, 'no? Kay Marco Beta. Eh, siyempre sa kapalpakan nila 'no, nagmukha kasi nga naman, eh, lalo na yung kapalpakan nung kanyang anak dito sa ano, 'di ba? Sa Congress 'no, si Junior. Pero maraming galit at maraming nayayabangan kay Marco Tae ng mga kasamahan niya. So sa madaling salita, itong mga ito ay nagkakagulo na at hindi talaga ito magtatagal. Alam niyo guys kasi, ang pundasyon kasi nila ay takaw sa kapangyarihan. Ang pundasyon ng mga yan ay kasakiman sa kapangyarihan at sa posisyon, 'no? Aside from siyempre may budol at may ano, may malamang may maleta galing sa Sayad siblings, 'no? Eh, ano, yan ang pundasyon ng mga yan, puro matatakaw sa kapangyarihan. Eh, wag na kayong mag-ano, mag-away-away, mawawala rin naman kayo diyan, oh. Eh, si Jinggoy, eh, baka 2 weeks na lang ang itatagal niyan sa laya. Baka 2 linggo na itatagal ni Jinggay sa laya, malay mo. Baka hindi na niya matapos ang Mayo, eh, nasa loob na yan. Eh, siyempre susunod agad si Quick Mel tsaka si ano, si Joel Islulong, 'di ba? So, malapit-lapit na yan lahat ng mga yan. At tandaan ninyo ha, once na maisampa sa sandigang bayan ang mga kaso ng mga yan, tandaan ninyo, automatic yan. Baka hindi aabuti ng 2 araw, may warrant of arrest agad yan. Labas agad ng warrant of arrest sa sandigang bayan. Ganun kabilis yan, sigurado yan. No? Baka nga hindi aabot na 1 linggo eh. Baka 2 araw lang, labasan agad ng warrant yan. Sigurado yan. No? So, kaya wag na kayong mag-away-away. Mauubos rin naman kayo. What the heck? Yung pala ang kwento niya, what the heck? Sila ngayon ko lang naintindihan, ano? Kaya pala nagkakagulo sila ngayon. Pero ang inip na raw ay si Marco Tae, galit na. Ba't di pa raw siya nilalagay sa Blue Ribbon Committee Chairman? Gigil na gigil kay Senator Ping. At siyempre, kailangan nilang mai-release si ano, 'pag siya ang umupo, naku po Rudy, i-re-release niya si Diskaya. Kasi naka-contempt pa si Diskaya, 'di ba? I-re-release niya sigurado yan. Ay naku. So ilan muna, abangan pa natin ang mga pangyayari mamaya, ha. Abangan natin kay questionin ni either si Tito Sen or si Erwin Tulfo. Itong si ah Binibini Baklang 10K dahil sa yun patungkol sa pangyayari sa shootout sa Senado at sa report ng PNP at DILG, 'no? So, masyadong contradict yung kanyang mga pinagsabi. So, tingnan natin, abangan natin. Okay? Yun lang sa mga bobong didilis at may saya dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may saya sapagkat ang may saya ay laging high blood. Bye!